Aray ko po mga kapatid, matapos tayong ihalin tulad sa unggoy doon sa AI generated video. Eto mga tol, mainit na balita ngayon. Dalawang Pilipinong sundalo ang sugatan matapos hatawin ng baton ng China Coast Guard. Naku po, pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin simulan to, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ngayon, bibigyan natin ng reaction, commentary, etong isang insidente kung saan dalawang Pilipinong sundalo, mga tol. Bago lang to ha, bago lang to. Dalawang Pilipinong sundalo ang sugatan matapos silang hatawin ng baton ng China Coast Guard. Ako po, napaka naman talaga nitong mga to, agresibo masyado, no? Etong balitang panonoorin natin ay mula sa GMA 24 Oras. Again, hindi ako ang magbabalita sa inyo. Gusto ko lang linawin yan ha. Ayan po, sabay tayong manonood ng balita. Bibigyan ko lang to ng komentaryo, reaksyon, at kung ano pa ang masasabi natin. Kaya pwede nyo ako samahan, pwede rin kayo magbigay ng komentaryo at reaction sa comment section sa ibaba. Okay, panoorin na natin to mga tol. Matapos gawing unggoy ang mga Pilipino sa isang A1-generated video ng isang Chinese media, panibagong pangaharas naman ang ikinasa ng kanilang Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Sa West Philippine Sea, sa loob ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone, which is sobrang layo na sa kanila. Kumbaga dumayo sila rito, ano yan, para manghataw ng baton. My goodness. Tapos ano sila mga tol ha? Ang tawag nila sa sarili nila, friendly country. Ng kanilang Coast Guard sa mga sundalong Pilipino sa West Philippine Sea. Yan ay nang mauwi sa pangahataw ng baton ang kalmadong pagtaboy sa mga Chinese na umikot sa BRP Sierra Madre para kumuha ng mga litrato at video. Sugatan ang dalawang sundalong Pilipino at nasira rin ang rubber boat ng Navy. Nakatutok si Jonathan Andal. Anong nangyari mga tol? Coast Guard versus military. 'Di ba? Sa bagay, iba rin kasi Coast Guard dun eh. 'Di ba sa atin ang Coast Guard natin is kumbaga parang civilian. 'Di ba? Ganon natin tinuturing yung mga Coast Guard dito, civilian. Iba yung AFP, iba yung Sandatahang Lakas. Doon sa kanila mga tol, yung Coast Guard nila talagang under ng kanilang military. Hindi katulad dito sa atin na civilian ang turing natin. So ngayon, mga Coast Guard mga tol, hinataw ng baton yung dalawang sundalo. At nasira rin ang rubber boat ng Navy. Nakatutok si Jonathan Andal. Hampasan ng sagwan at baton ang nakunan sa videong ito sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy. Kuha ito ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea kaninang umaga, kung saan matatagpuan ng BRP Sierra Madre na outpost ng Philippine Navy. Bago natin ito ipagpatuloy, hihikayatin ko lang muna kayo na kumalma at huwag kayong masyadong mainit sa inyong mga comment. Medyo kalmahan nyo lang ang inyong mga komento mga tol. Hindi tayo mararahas na tao, di ba? Hindi tayo nag-ahamon ng away. Pero ano naman kasing ginagawa nito mga sundalo natin, mga tol? Bakit sila pumapayag na hampas-hampasin na lang? No? Siguro talagang, eto yung sinasabi ko sa inyo nitong mga nakaraan, no? Mga nakaraan pang mga reaction video natin. Napakalaking bagay sa mga sundalo yung pagiging nila, yung kanilang tinatawag na maximum tolerance. Kasi mga tol, isa lang ang mapikon sa mga sundalo natin at talagang makapanakit sila ng mga tsekwang to, talagang pwedeng pagmulan yan ng, wag na lang nating isipin na pwedeng mangyari yun dito. Yung mga nangyayari doon sa Middle East,
saan matatagpuan ng BRP Sierra Madre na outpost ng Philippine Navy. Ang nasa mas malaking motorboat, ang panig ng China. Ang nasa mas maliit naman na rubber boat, ang mga taga-Philippine Navy. Nakikipaghatawan din naman sila eh. Kitang-kita naman natin eh. No? Tingnan mo, nakikipaghatawan din naman yung mga sundalo natin. Panig ng China. Ang nasa mas maliit naman na rubber boat, ang mga taga-Philippine Navy. Lamang sa dami ang mga taga-China Coast Guard gamit ang kanilang malaking motorboat at mas mahabang mga pamalo na itulak nila palayo ang mas maliit na rubber boat ng Philippine Navy. Sabi ng Armed Forces of the Philippines na naglabas ng video, nahataw sa ulo ang isang Pilipinong sundalo. Okay lang, siguro nakahataw din naman sila kahit papano, hindi na lang siguro natin ibabalita dyan. Pero kita naman natin, umahataw din yung mga sundalo natin. Okay na yan, hampasan kaysa barilan, di ba? Matapos tamaan ng baton na kahoy ng Chinese Coast Guard. Sugatan ng ulo ng sundalo na binigyan daw agad ng atensyong medikal pero pinag-aaralan kung kailangan na ang medical evacuation. Next time, magsuot sila ng helmet, no? Yung suot-suot ng mga sundalo. Hard hat, no? Next time, magsuot sila nun. Ang atensyong medikal pero pinag-aaralan kung kailangan na ang medical evacuation. Pati raw rubber boat ng Philippine Navy nasira sa gitna ng gulo. Malamang, ang laki-laki nung bangka nung China eh. Sa atin, rubber boat lang talaga eh. Dalawang tropa natin na injured. Yung isa required 4 stitches sa kanyang ulo. Almost 2 inches yung haba ng kanyang sugat. Yung isa sa braso, sa bandang kamay niya, sa mga daliri. Sapagkat sinasangga niya ang hampas sa kanila. Kwento ng AFP, mula sa Chinese Coast Guard ship na may bow number 21560, pinakawalan ng China ang rigid hull inflatable boat na may 8 sakay. Pinaikutan at kinunan daw nito ng litrato at video ang BRP Sierra Madre. Siyempre mga tol, alam na natin na mga susunod na mangyayari dyan. Hindi aakuin ng China yan, bagkos babaliktarin nila. Pwede nilang gawa ng kwento na ang mga sundalo ng Pilipinas ang nag-provoke, mga sundalo ng Pilipinas ang nanguna, nilapitan sila, ganyan-ganyan. Kasi mga kapatid, magaling sila sa mga ganung bagay. Pero kung lapitan lang ang pag-uusapan natin, alam naman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kasi biruin mo napakalayo nila sa lugar natin. Nakarating sila rito. Ngayon, sino ang lumapit? Sila o tayo? Diba? Yung BRP Sierra Madre, hindi naman umaandar yan. Nandiyan lang yan, nakasadsad nga yan eh. Nagigets niyo yung logic mga tol. Hindi nga umaandar yung BRP Sierra Madre. Nandun lang yun sa may Ayungin Shoal. Paano sila napunta doon? Ano yun? Yung BRP Sierra Madre lumapit sa kanila o sila ang lumapit dito? O alam nyo na, kaya kahit sabihin nila na tayo ang lumapit sa kanila, alam nyo na kung ano totoo. Ito ang kinakalawang na barko ng Pilipinas. Hindi na umaandar yan eh. Litrato at video ang BRP Sierra Madre. Ito ang kinakalawang na barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na may nakaistasyong mga Pilipinong sundalo. Biruin mo itsura ng outpost natin, kaawa-awa. Kaawa-awa mga kapatid. Sobrang kaawa-awa. Tapos pag pinag-uusapan ngayon sa Pilipinas, yung mga male-maleta, halaga na nakakalula rin ng mga presyo. Pero tingnan mo naman yung istasyon natin, yung outpost ng ating mga sundalo, kahabag-habag. Kumbaga, ito yung imahe ng Pilipinas na ipinapakita natin sa buong mundo. Paano nga naman tayo katatakutan yan? Samantalang sila, anong imahe pinapakita nila? Mga naglalakihang artificial island. Mga naggagandahang mga gusali doon sa kanilang artificial island. Mga naglalakihang mga gusali. Diba? Samantalang tayo mga tol, ay naku po. Kayo na humusga. Sa tingin nyo ba ito'y nakakapanindak ng kalaban? Diba? Mukhang pinamamahayan na nga ng mga ligaw na kaluluwa. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boats sa mga sundalong Pinoy. Pero kalmado at hindi raw confrontational ang ginawa nilang pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video. Tingnan natin. Pinong sundalo. Para raw itaboy ang China, naglabas ng 2 rubber boats sa mga Hindi na napapakita na maigi. sundalong Pinoy. Pero kalmado at hindi raw confrontational ang ginawa nilang pagpapaalis. Pero sino unang nanghampas? Yung China Coast Guard personnel. Makita naman natin sa video. Marami silang humahampas. Yung ating mga kasundaluhan were purely defensive. Na pangsangga lang para wag lang sila matamaan.
Tinawag ng AFP na assault ang ginawa ng China Coast Guard na inilagay raw sa balag ng alanganin ang buhay ng mga Pilipinong sundalo. Matagal na nilang ginagawa yan. Kapag nang water cannon pa lang sila, nilalagay na nila sa alanganin yung mga personnel dun . At nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, sa kabila ng tinawag nilang karahasan na natiling profesional, disiplinado at sumunod sa rules of engagement ang mga Pilipinong sundalo habang ginagampanan ng kanilang misyon sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Panawagan ng AFP sa China, itigil na ang illegal, agresibo at mapanlinlang na kilos sa West Philippine Sea. Wala paano natin sila mapipigilan nun? Kung yung international law nga mismo hindi nila kinikilala . Yung arbitral award nga mismo hindi nila kinikilala . Ano pa kaya yung panawagan ng Pilipinas na itinuturing nga nilang unggoy? At sumunod sa 2016 Arbitral Award na iginigit ang karapatan ng Pilipinas sa naturang karagatan sa At para sa kanila, etong 2016 Arbitral Award is just an script mula sa Amerika. ilalim ng international law. Itong mga ganitong actions ng China Coast Guard are totally irresponsible. They are unprofessional. They don't speak of what the Chinese Communist Party has been saying, that they are for the peaceful rise of China. Their actions on the ground show otherwise. Iba yung sinasabi nila sa nagiging aksyon nila. Malinaw naman yun . Kaya nga mga kapatid, 'di ba? Action speaks louder than voice, sabing ganun. Iba yung sinasabi nila . Pero pagdating dun mismo sa area, sa karagatan, iba rin ang kanilang ginagawa. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy sa Maynila. Abangan nyo lang, hintayin nyo lang mga tol. Tignan nyo, ang magiging may kasalanan dyan. Eto 100% mga tol, kahit na sabihin mo 100%, magiging Pilipinas ang may kasalanan dyan. Kahit na nasa loob yan ng EEZ natin, sila ang lumapit sa BRP Sierra Madre, tayo'y nagpaalis lang naman. Pero magiging tayo pa rin na may kasalanan yan. Walang pinagkaiba yan sa napakaraming insidente nang naganap dito sa West Philippine Sea na wala naman silang inako ni isa. 'Di ba? Ang lahat puro sisi sa atin. Biruin mo yung BRP Teresa Magbanwa na nakaangkla dati dito sa may Escoda Shoal. Nakaangkla, hindi umaandar. Binangga nila sa likod, sa harap, sa gilid, tinumbok nila. Pero ang sisi, tayo pa rin. Tayo pa rin daw ang bumangga sa kanila. Yung barkong hinahabol nila ng warship nila at saka ng Coast Guard nila, nabalak sana nilang ipitin sa gitna kaso ang nangyari sila nagkabanggaan. Inako ba nila yung mali? 'Di ba isinisi pa rin sa atin. Ngayon eto mga tol, 100% magiging tayo pa rin ang may kasalanan yan. Asahan nyo pag sumagot sila, 100% tayo may kasalanan dyan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa balitang ito na ating natunghayan? Pwede kayong magbigay ng komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion o reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out!